Dahil medyo binubukbok na nga rin mga kakulit itong ang bubunga ng ating munting bahay kubo, kaya naman ngayong araw nga na ito ay aking naisipan na lagyan na nga rin ng kesame itong ang balkon ng ating munting bahay kubo. Kaya naman ngayong araw nga na ito mga kakulit ay bumili na nga ako ng 15 piraso ng coco lumber para nga gamitin sa pagkesame nga dito sa ating munting bahay kubo. At syempre mga kakulit, bumili na nga rin pala ako ng 3 piraso nga ng ordinary na marin itong plywood. Dahil hindi naman kalakihan mga kakulit itong ang balkon ng ating munting bahay kubo na lalagyan ko nga ng kesame. Kaya naman 15 piraso nga lamang ng coco lumber at 3 piraso nga lamang ng plywood ang aking binili. At syempre mga kakulit, bago ko nga ito lagyan ng kesame ay papakita ko nga muna sa inyo kung ano nga ba ang itsura nito. At kung inyo nga mapapansin mga kakulit ay medyo nanlalaglag na nga ang bukbok dito nga sa sahig ng ating munting bahay kubo, galing nga ito sa bubong. Meron ngang time mga kakulit na kapag kumakain nga kami dito sa loob ng ating munting bahay kubo ay nanlalaglag nga ang bukbok nito. Kaya naman naisip ko nga mga kakulit na parang hindi naman laglag ang bukbok nito mula sa bubong ay akin na nga itong lalagyan ng kesame. At kung inyo nga maaalala mga kakulit na noong nakaraan nga ay pinalagyan ko nga ng cabinet itong ang ating munting bahay kubo. Pero dahil lalagyan ko na nga ito mga kakulit ngayon ng kesame, kaya naman binaklas ko nga muna ang cabinet dito nga sa ating munting bahay kubo. Sapagkat naisip ko nga rin mga kakulit na parang medyo lumuwag itong ang balkon ng ating munting bahay kubo ay akin na nga tatanggalin itong ang cabinet dito. Bali sa mga oras nga pala na ito mga kakulit ay inuumpisahan ko nang gawain ng kesame nga dito sa ating munting bahay kubo. At syempre mga kakulit, ang aking makakatulong nga ngayon sa paglagay nga ng kesame dito sa ating munting bahay kubo ay walang iba kundi itong aking anak na si Kenzo. Hindi na nga ako kumuha mga kakulit ng ibang ang gagawa ng kesame dito sa ating munting bahay kubo, sapagkat yung mga ganitong ang gawain ay kaya ko rin nga ito. O diba mga kakulit, at kung maririnig ninyo ay sa pukpok pa nga lamang ng martilyo ay malalaman yung professional na karpintero. Charot! At dahil tanghali na nga rin mga kakulit sa mga oras nga na ito, kaya naman nagpahinga nga muna kami ng aking anak na si Kenzo para nga kumain ng pananghalian. Bali nagpabili nga lamang pala ako mga kakulit sa palengke nitong ang manok para nga siya naming iulam ngayong pananghalian. At syempre mga kakulit, na makatapos na nga kaming kumain ng aking anak na si Kenzo ay pinagpatuloy na nga namin itong ang paggagawa ng kesame dito nga sa ating munting bahay kubo. At sa mga oras nga na ito mga kakulit ay kukunti na nga lamang ang lalagyan ko ng kahoy dito nga sa ginagawa kong kesame. Medyo mabalam nga lamang siya mga kakulit lagyan ng kesame, sapagkat ang kanyang pakapitan nga ng kesame ay kawayan nga lamang. Pero kahit kawayan nga lamang mga kakulit ang pakapitan ng ginagawa kong ang kesame ay sinisigurado ko na talaga namang mapapatibay ko nga ang kesame nitong ating munting bahay kubo. At habang ako nga ay nagkekesame mga kakulit ay itong ang aking anak na si Kenzo ay nagagamas-gamas nga dito sa paligid ng ating munting bahay kubo, sapagkat medyo makapal na nga rin ang damo dito sa paligid nito. At sa mga oras nga na ito mga kakulit ay ito na nga, at finally sa wakas nga ay natapos ko na nga rin lagyan ng kahoy nga itong lalagyan natin ng kesame dito nga sa ating munting bahay kubo. At ang kulang na nga lamang dito mga kakulit ay plywood. Kaya naman dahil hapon na nga rin mga kakulit sa mga oras na ito, kaya naman bukas ko na nga lamang din ito lalagyan ng plywood. Ayan, ang napanalunan natin. Tingnan nyo naman kung gaano kalaki. 120,600 pesos, di ba? Syempre, ang larong ito ay bawal sa bata kundi para sa matanda lamang. Be responsibly na ang itataya mo lang dito ay yung kaya mo lang at yung kaya mo lang mawala. At dito sa Peach Mine ay papakita ko sa inyo kung paano ako maglaro dito sa Super Ace. Dito sa Super Ace, pwede kang magbet ng 5 centavos up to 1,000 pesos. So ngayon, susubukan ko magbet ng 500. Ayan. Yan. Uy, 3 scatter agad oh. Free tennis pin agad. Okay. 1-6. 4-4. Diba? 4-2. Tingnan nyo kung gaano kalaki. 25,000. 63,000. Hala, sige. Bakit 10,000? Ibagsak mo ba? 1-2. Wala, laki na. 1-6. 3-6. 4,000 for the first time to, ganito kalaki. 2,000. Okay. Ayan, ang napanalunan natin. Tingnan nyo naman kung gaano kalaki. 120,600 pesos, di ba? Ayan kung makikita nyo, yung pera natin kanina na 50,000, naging 136,000 na. Di ba? Ganun lang kadaling maglaro at manalo dito sa PH Mine. So ngayon, ano pang ginagawa mo? Nasa comment section ng link,
mag-download at mag-register ka na. At syempre, ang larong ito ay bawal sa bata kundi para sa matanda lamang. At be responsibly na ang itataya mo lang dito ay yung kaya mo lang at yung kaya mo lang mawala. Sa unang 10 tao na magre-register at magdi-deposit, mamimili ako ng bibigyan ko ng 500.